ubo. Isang mahinang ubo na parang kinakapos na halos hindi marinig sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan sa yaro nilang bubong. Pero para kay Liana Cruz, ang tunog na yon ay mas malakas pa sa kulog. Hinaplos niya ang likod ng kapatid na si Ben. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng maliit na katawan sa mga braso niya, pero ang mga labi nito ay nanlalamig at bahagyang nangingitim. Ben, huwag kang bibitaw ha? Bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Kaya ni ate to. Sa isang sulok, mahimbing na natutulog si Mariel, ang isa pa niyang nakababatang kapatid, na walang kamalay-malay sa panganib na bumabalot sa kanilang munting barong-barong sa tondo. Hindi ulan ang pumapatay sa pag-asa niya. Ito ang tunog na yon. Ang bawat hirap na paghinga ni Ben ay parang isang martilyong pumupukpok sa dibdib niya. Wala na silang gamot, wala na ring pera, at higit sa lahat, wala na ang kanilang mga magulang. Iniwan sila na parang mga basurang walang halaga. Isang desisyon ang nabuo sa isip ng 11 anyos na bata. Binuhat niya si Ben, maingat na binalot sa isang manipis na kumot, at hinalikan sa noo si Mariel. Babalik si ate. Pangako niya sa hangin. Lumabas siya sa gitna ng unos. Ang malakas na hangin at ulan ay agad na sumalubong sa kanya, pero hindi siya natinag. Bawat hakbang sa makapal na putik ay isang pakikipaglaban. Kinatok niya ang unang pinto. Aling Nena, tulong po. Si Ben, hindi makahinga. Isang siwang lang ang bumukas sa pinto. Pasensya na, Liana. Gabi na. Baka mahawa pa kami sa sakit niyan. At muling nagsara ang pinto. Sa pangalawang bahay, Mang Carding, pautang po. Pandala lang sa ospital. Wala, Liana. Malakas ang ulan. Walang biyahe. Sagot mula sa loob, ni hindi man lang nag-abalang buksan ang pinto. Ganoon din sa pangatlo, sa pang-apat. Ang bawat saradong pinto ay isang sampal sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot, ang pakiramdam na mag-isa, at walang sino mang kakampi sa mundo. Napatingin siya sa kapatid. Mas lalong nahihirapan itong huminga. Wala nang oras. Tumakbo si Liana. Walang direksyon. Walang plano. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makahanap ng tulong. Dinala siya ng kanyang mga paa, palayo sa eskinita, patungo sa malaking kalsada kung saan nagliliwanag ang mga ilaw ng syudad na parang mga bituing napakalayo. Hanggang sa isang gusali, ang pumukaw sa kanyang pansin. Malaki, puti, at napapalibutan ng mataas na bakod. St. Jude's Medical Center. Isang pribadong ospital. Isang ospital para sa mayayaman. Alam niyang hindi sila tatanggapin doon, pero wala na siyang pagpipilian. Ito na ang huling barahan niya. Nanghihina na ang kanyang mga binti. Pagod, gutom, basang-basa. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang paubos na ang kanyang lakas. Pagdating niya sa tapat ng malaking gate, bumigay ang mga tuhod ni Liana. Napaluhod siya sa basang semento, yakap-yakap pa rin si Ben na halos hindi na gumagalaw. Sakto namang huminto sa tapat niya ang isang magarang itim na kotse. Nakakasilaw ang mga ilaw nito. Bumukas ang pinto sa likuran at bumaba ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling suit. Si Ramon Alcaraz. Napatingin ito sa kanya at sa isang saglit, nakita ni Liana ang inis sa kunot noong mukha nito. Malamig. Walang emosyon. Anong kailangan mo, bata? Tanong ng lalaki. Ang boses ay kasing lamig ng ulan. Akala nito ay namamalimos siya. Akala nito ay isa lang siyang ordinaryong pulubi sa lansangan. Ngunit hindi napayuko si Liana. Itinaas niya ang kanyang baba. Sinalubong ang mga mata ng lalaki. Wala siyang pakialam kung sino ito. Ang mahalaga ay ang kapatid niya. Hindi siya nagsalita. Sa halip dahan-dahan niyang inalis ang kumot sa mukha ni Ben, ipinakita ang kalagayan nito. Nakita ni Ramon ang halos walang buhay na sanggol. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng batang babae sa harap niya. Isang determinasyong hindi humihingi ng awa.
kundi humihingi ng hustisya. "Tulungan mo ang kapatid ko," sigaw ni Liana. Ang boses ay basag, ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi ito pakiusap, ito ay isang utos. Natigilan si Ramon. Sa lahat ng yaman at kapangyarihan niya, ngayon lang siya natigilan ng isang batang kalye. May kung anong kumirot sa puso niyang matagal nang manhid. Hindi niya pinansin ang pagkabasa ng kanyang suit. Lumuhod siya para magpantay sila ni Liana. Tinitigan niya ang sanggol at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa mga mata ni Liana na hindi kumukurap. Inakala ni Liana na itataboy din siya nito tulad ng lahat. Inihanda na niya ang sarili para sa isa na namang kabiguan. Ngunit sa halip na tumalikod, kinuha ni Ramon si Ben mula sa kanyang mga braso. Dahan-dahan, maingat. Tumayo ito, bitbit ang kanyang kapatid. "Sir?" Nagtatakang tanong ng driver. Hindi lumingon si Ramon. Ang mga mata niya ay nakatutok pa rin kay Liana, na ngayon ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa emergency room, utos ni Ramon sa kanyang driver. Ang boses ay matatag at hindi na naghihintay ng tanong. Ngayon din. Amoy ng ospital. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Ramon Alcaraz. Ang pinaghalong amoy ng antiseptic, gamot at pagkadesperado. Isang amoy na pilit niyang tinatakasan sa buong buhay niya. Nakatayo siya sa pasilyo ng emergency room. Ang mamahalin niyang sapatos na gawa sa Italianong katad ay may bahid pa rin ng putik mula sa tondo. Nakasandal sa pader, pinapanood niya ang batang babae, si Liana. Hindi ito umupo. Mula nang ipasok sa loob ang kapatid nito, nanatili itong nakatayo sa tapat ng pinto. Ang mga mata ay nakatitig doon na parang kaya nitong tunawin ang bakal sa pamamagitan lang ng tingin. Hindi ito umiiyak, hindi ito nagsasalita. Para itong isang maliit na sundalo na nagbabantay sa kanyang teritoryo. Bakit ko to ginagawa? Tanong ni Ramon sa sarili. Isang simpleng gabi lang dapat ito. Isang meeting na natapos, isang biyahe pauwi sa kanyang tahimik at malinis na penthouse. Ngayon, heto siya, basang-basa at nag-aaksaya ng oras para sa tatlong batang hindi niya kilala. Napatingin siya sa kanyang Rolex. Ang halaga ng relo sa kanyang pulso ay sapat na para pakainin ang pamilya ng batang yon sa loob ng 10 taon. Bigla, parang naramdaman niya ang bigat nito. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip niya. Isang malamig na pasilyo, mga batang nakapila para sa hapunan, ang amoy ng murang sabon at kalungkutan, ang bahay ampunan, ang lugar kung saan siya lumaki. Nakita niya ang sarili niya sa mga mata ni Liana. Ang parehong tapang na ipinanganak mula sa kawalan ng pag-asa. Kaya siguro hindi niya ito natiis. Hindi niya tinutulungan ang mga bata. Tinutulungan niya ang batang Ramon na minsan na ring iniwan sa gitna ng unos. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang doktor. Agad na naging alerto si Liana. "Mr. Alcaraz?" Tanong ng doktor. Halatang nakikilala ang CEO. Stable na po ang sanggol, dehydration at mataas na lagnat, pero makaka-recover po siya. Hindi sumagot si Ramon. Nakatingin lang siya kay Liana, na ngayon lang nagpakita ng emosyon. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa isang mata nito, na mabilis nitong pinunasan na parang isang kahinaan. Wala siyang ibang maisip na dalhin ang mga bata, kundi sa kanyang penthouse. Nang makarating sila doon, bumungad sa kanila ang isang mundo na hindi nila alam na nag-e-exist. Ang nakababatang kapatid, si Mariel, ay napanganga. Ang mga mata nito ay nanlalaki habang pinagmamasdan ang matataas na kisame, ang mga glass window na tanaw ang buong syudad, at ang malambot na carpet sa sahig. Pero si Liana, tahimik lang. Ang mga mata niya ay gumagala, hindi dahil sa pagkamangha, kundi dahil sa pag-iinspeksyon. Sinusuri niya ang bawat sulok na parang isang hawla. Isang magandang hawla, pero hawla pa rin.
Nakita ni Ramon na akmang hahawakan ni Mariel ang isang babasaging palamuti sa mesa. Mariel, wag. Mabilis na saway ni Liana, hinila ang kapatid palayo. Huwag kang hahawak ng kahit ano. Narinig iyon ni Ramon. Nag-aalok siya ng palasyo, pero ang nakikita ng bata ay isang panganib. Kailangan ng gatas ni Ben. Pumunta si Ramon sa kanyang malinis at modernong kusina, isang lugar na bihirang-bihira niyang gamitin. Binuksan niya ang mga cabinet na puno ng mga imported na pagkain na hindi niya kinakain. Saan ba nilalagay ang gatas ng sanggol? Natagpuan niya ang lata ng formula na ipinabili niya sa kanyang driver kanina. Binuksan niya ito. Paano ito tinitimpla? Gaano karaming tubig? Mainit o malamig? Ang lalaking kayang magpatakbo ng isang kumpanyang may libu-libong empleyado ay hindi marunong magtimpla ng gatas. Narinig niya ang mahinang tunog mula sa kanyang likuran. Nakatayo doon si Liana, tahimik na nanonood. Ang mga mata ay puno ng paghuhusga. Naramdaman ni Ramon ang isang pamilyar na inis. Sanay siyang tinitingala, kinatatakutan o hinahangaan. Ngayon, hinuhusgahan siya ng isang 11 anyos na bata. Sa wakas, pagkatapos ng ilang subok, nagawa rin niya. Kinuha ni Liana ang bote mula sa kanya ng walang pasabi at dinala ito kay Ben. Maya-maya pa, tumunog ang kanyang cellphone. Pangalan ni Bianca ang lumabas sa screen. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya bago niya ito sinagot. "Ramon, darling, where have you been? I was waiting for your call," sabi ng boses sa kabilang linya. Matamis, ngunit may bahid ng pagkairita. "May inasikaso lang ako, Bianca." "Really? Ano yang ingay na yan? Parang may bata." Napatigil si Ramon. "Mga bata." "Ano? Kaninong mga bata? Nariyan ka pa ba, Ramon?" "Mahabang kwento. Mag-usap na lang tayo bukas," sabi niya. Ang boses ay naging mas malamig. Pinatay niya ang tawag bago pa man makasagot si Bianca. Kasabay noon, may kumatok sa pinto. Hindi ito ang karaniwang katok ng kanyang staff. Ito ay formal at may bigat. Pagbukas niya, isang babaeng nasa mid-40s, nakasuot ng formal na damit ang sumalubong sa kanya. May dala itong folder at ID na nakasabit sa leeg. "Mr. Ramon Alcaraz, ako po si Mrs. Reyes mula sa Department of Social Welfare and Development." Pagpapakilala nito. "Nakatanggap po kami ng report mula sa St. Jude's tungkol sa 3 bata na dinala ninyo." Pumasok ito at nakita ang mga bata. Tumango ito na parang kumpirmasyon sa kanyang iniisip. "Mr. Alcaraz," dahil ang mga bata ay maituturing na inabandona at wala pang nakikitang kamag-anak, paliwanag ni Mrs. Reyes sa isang profesional na tono. "Ang standard procedure po ay dalhin sila sa isang government-accredited facility habang hinahanap ang kanilang mga kaanak." "Facility?" Pag-uulit ni Ramon. "Isang ampunan po, sir." Ang salitang iyon, ampunan. Para itong isang kidlat na tumama kay Ramon, biglang nanlamig ang buong paligid. At mula sa gilid ng kanyang mga mata, sa may pasilyo, nakita niya si Liana. Nakatayo ito roon, nakarinig sa lahat ng pinag-usapan nila. Wala na ang pagdududa sa mga mata ng bata. Wala na ang tapang. Ang nakita ni Ramon ay purong takot. Isang matinding takot na para bang ang mismong lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay bumuka para lamunin siya ng buo. Ampunan. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa isip ni Liana. Parang isang masamang panaginip. Ang lugar na pinakakinatatakutan niya sa lahat. Narinig niya ang mga kwento. Mga batang nag-aagawan sa pagkain. Mga natutulog sa malamig na semento. Mga batang nawawalan ng pangalan at nagiging numero na lang. Isang lugar kung saan pinaghihiwalay ang magkakapatid. Hindi. Sabi ng isang boses sa loob niya, hindi si Mariel, hindi si Ben. Nanatili siyang nakatago sa likod ng pader
Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinakinggan niya ang pag-uusap ng lalaking iyon at ng babaeng galing sa gobyerno. Ang pag-uusap na magtatakda ng kanilang kapalaran. Kinabukasan, ang penthouse ay naging mas malamig. Wala na ang pagkamangha. Ang bawat sulok ay parang isang paalala na hindi sila nabibilang doon. Dumating ang umaga na may dalang bagong kaba. Sinabi ng lalaki, si Sir Ramon, na kailangan niyang pumasok sa opisina. Bago ito umalis, tumingin ito sa kanya. May kakaiba sa mga mata nito. Isang bagay na hindi mabasa ni Liana. Walang aalis sa inyo dito, sabi nito. Ang boses ay mariin. Babalik ako. Parang isang pangako. Pero natutunan na ni Liana na ang mga pangako ay madalas na papako. Maghapon siyang hindi mapakali. Bawat tunog ng elevator ay nagpapatayo ng balahibo niya. Bawat katok sa pinto ay nagpapatalon sa puso niya. Hinihintay niya ang pagdating ni Mrs. Reyes para kunin sila. Pinanatili niyang abala ang sarili. Pinaliguan niya si Mariel. Pinatulog niya si Ben. Tiningnan niya ang mga ito. Ang dalawang tao sa mundo na handa niyang ipaglaban hanggang sa kanyang huling hininga. Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. Hindi tayo magkakahiwalay, bulong niya. Pangako ni ate. Samantala, sa isang malamig na boardroom sa Makati, si Ramon Alcaraz ay nakikipagdigma. Ramon, ano itong nababalitaan namin? Bungad ni Mr. De Vera, isa sa mga senior board member na matagal nang may inggit sa kanyang posisyon. Pinupulot mo ang mga bata sa kalye at dinadala sa bahay mo. Anong klaseng imahe ang ipinapakita mo para sa kumpanya? Hindi ito tungkol sa kumpanya, Antonio. Kalmadong sagot ni Ramon, kahit na kumukulo na ang dugo niya. Lahat ng ginagawa mo ay tungkol sa kumpanya. Giit ni De Vera. Isang maling galaw, isang iskandalo, at babagsak ang stocks natin. Hindi mo ba naiisip yon? O baka naman isa lang itong publicity stunt? Publicity stunt. Ang mga salitang yon ay tumama kay Ramon. Iyon ba ang tingin nila sa kanya? Ganoon na ba kababaw ang pagkatao niya sa paningin ng mga taong ito? Hindi siya sumagot. Sa halip, binuksan niya ang kanyang pitaka habang nakaupo at kinuha mula roon ang isang maliit, luma at kupas na litrato. Isang litrato niya noong siya ay 8 taong gulang, nakatayo sa harap ng isang ampunan. Ang mga mata ay walang buhay. Tinitigan niya ito. Ito ang buhay na ayaw niyang maranasan ni Liana. Bandang hapon, bumalik si Mrs. Reyes sa penthouse, gaya ng inaasahan ni Liana. Pero kasabay nito, dumating din si Ramon. Mr. Alcaraz, nandito na po ako para sa mga bata. Sabi ni Mrs. Reyes, ang boses ay formal pa rin. Naramdaman ni Liana na nanlamig ang kanyang mga kamay. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kapatid niya na parang aagawin ng mga ito mula sa kanya anumang oras. Pero si Ramon ay kalmado lang. Maupo ka muna, Mrs. Reyes. May kailangan tayong pag-usapan. Umupo ang social worker. Humarap si Ramon sa kanya at pagkatapos ay kay Liana. Mayroong isang bagong determinasyon sa kanyang mukha. Naiintindihan ko ang proseso, panimula ni Ramon. Pero hindi ko papayagang mapunta sa ampunan ang mga batang ito. Pero sir, iyon po ang batas. Kaya nga, putol ni Ramon. Magpa-file ako ng petition for legal guardianship. Ako ang tatayong legal na tagapag-alaga nila. Natigilan si Mrs. Reyes. Natigilan si Liana. Ang tibok ng puso niya ay parang huminto. Ano ang sinabi nito? Tagapag-alaga? Nakatingin si Ramon hindi sa social worker, kundi direkta sa kanya. Sa mga mata niya. Unti-unti itong lumuhod sa sahig, gaya ng ginawa nito noong unang gabi sa gitna ng ulan. Ngayon, hindi na dahil sa putik, kundi dahil gusto nitong maging kapantay niya. Ang isang makapangyarihang CEO, nakaluhod sa harap ng isang batang taga-Tondo. Hindi ko kayo pababayaan, sabi ni Ramon. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng sinseridad.
Hindi ko hahayaang maranasan ninyo ang naranasan ko. Gusto kong maging pamilya ninyo. Pagpapatuloy nito, kung papayag ka, Liana. Pamilya. Isang salitang matagal nang binura ni Liana sa kanyang bokabularyo. Isang salitang nagdudulot ng sakit at pangungulila. Tinitigan niya ang lalaki. Sinusubukan niyang hanapin ang kasinungalingan sa mga mata nito. Ang hidden agenda. Ang pagiging isang publicity stunt na sinabi sa TV. Pero wala siyang makita kundi ang sarili niyang refleksyon. Isang batang pagod at nasasaktan na naghahanap ng isang lugar na matatawag niyang tahanan. Bago pa man makasagot si Liana, isang boses ng babae ang pumutol sa katahimikan. Ramon, anong ibig sasabihin nito? Sabay silang napalingon sa pinto. Nakatayo roon si Bianca Pascual, nakasuot ng isang eleganteng damit. Ang perpektong makeup nito ay hindi maitago ang gulat at galit sa kanyang mukha. Ang mga mata ni Bianca ay lumipat mula kay Ramon, na nakaluhod pa rin, patungo kay Liana at sa mga kapatid nito. Ang matamis ng ngiti na laging dala ni Bianca ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang tinging malamig at matalim, na parang tinitingnan niya ang mga basurang nagkalat sa mamahaling carpet ng kanyang mundo. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang panaginip na hindi alam ni Liana kung kailan siya magigising. Ang penthouse ni Ramon Alcaraz, ang gintong hawla, ay unti-unting nagiging isang tahanan. Napalitan ang nakakabinging katahimikan ng ingay ng mga bata. Ang mga mamahaling porselana ay naitabi para magbigay daan sa mga bote ng gatas at mga laruan. Si Ramon naman ay parang isang taong natututo ng bagong wika. Ang wika ng pagiging isang ama. Isang umaga, nakita ni Liana na sinusubukan nitong magluto ng almusal. Sunog ang itlog, hilaw ang kanin. Kumalat ang usok sa buong kusina at tumunog ang fire alarm. Sa halip na magalit, nakita ni Liana ang pagka-frustrate sa mukha ni Ramon na sinundan ng isang mahinang tawa. At sa unang pagkakataon, napangiti si Liana. Isang tunay, hindi pilit na ngiti. Sir Ramon? Sabi niya isang araw habang tinutulungan siya nitong magbasa ng isang aklat pambata. Ramon na lang. Pagtatama nito, hindi inaalis ang tingin sa libro. Hindi niya masabi ang pangalan nito nang walang sir. Parang napakalaking agwat pa rin ang namamagitan sa kanila. Pero alam niyang may nag-iiba na. Isang hapon, nakita niyang pinipilit ni Ramon na talian ang buhok ni Mariel. Sabog-sabog ang pagkakatali at mas mukha itong tinamaan ng kulog kaysa nakapusod. Pero tuwang-tuwa si Mariel. Nanonood lang si Liana mula sa malayo at isang mainit na damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman, pag-asa. Ngunit habang namumuo ang isang pamilya sa loob ng penthouse, isang bagyo naman ang namumuo sa labas. Hindi sila nababagay sa mundo mo, Ramon. Nakatayo si Bianca sa harap ni Ramon sa isang mamahaling restaurant. Inimbitahan siya nito para sa isang mahinahong pag-uusap. Pero alam ni Ramon na walang magiging mahinahon sa gabing ito. Iyon ang mundo ko ngayon, Bianca. Mariing sagot ni Ramon. Hindi. Ang mundo mo ay ito, sabi ni Bianca. Ikinumpas ang kamay sa paligid, sa mga taong nakatingin sa kanila, sa mga kumikinang na chandelier, sa karangyaan. Ang mundo mo ay ang Alcaraz Group, hindi ang pag-aalaga sa mga batang kalye. Mag-iingat ka sa pananalita mo, babala ni Ramon. Ang boses ay bumaba at naging mapanganib. Nakita ni Bianca ang determinasyon sa mga mata ni Ramon at napagtanto niyang hindi niya ito makukuha sa santong paspasan. Ngumiti siya, isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. I'm sorry, darling. Nag-aalala lang ako para sa'yo, sabi niya. Hinawakan ang kamay ni Ramon sa ibabaw ng mesa. Ayoko lang masira ang lahat ng pinaghirapan mo dahil sa isang pagkakamali. Ngunit sa isip ni Bianca, ibang plano ang nabubuo. Kung hindi niya makukuha si Ramon sa mabuting paraan, gagawin niya ito sa paraang alam niya.
ang paraan ng kanilang mundo. Marumi, tuso, at walang awa. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang ama, isang maimpluwensyang media mogul. Mga ilang oras lang, nagsimula nang lumabas ang mga blind item sa mga gossip column. Sikat na CEO, namumulot ng mga bata para sa charity o para sa publicity. Pero alam niyang hindi iyon sapat. Kailangan niya ng isang bagay na mas matibay. Isang bagay na sisira hindi lang sa reputasyon ni Ramon, kundi pati na rin sa tiwalang nagsisimula ng mabuo sa pagitan nito at ng mga bata. Naalala niya si Marco Reyes, isang dating executive assistant ni Ramon. Isang taong matagal nang may sama ng loob dito dahil sa pagkatanggal sa pwesto dahil sa isang pagkakamali. Si Marco ang may hawak ng mga lumang file ni Ramon, ang may alam sa mga password, ang may kakayahang gumawa ng pinsala mula sa loob. Nagkita sila sa isang madilim na coffee shop. "Anong kailangan mo sa akin, Bianca?" tanong ni Marco, halatang nag-iingat. "Gusto kong tulungan kang makuha ang hustisya na para sa'yo." Panimula ni Bianca, ang boses ay parang seda. "At gusto kong tulungan mo akong iligtas ang isang kaibigan mula sa kanyang sarili." Inilatag niya ang kanyang plano, isang plano na napakatalino at napakawalang hiya. "Hindi ko kayang gawin yan," sabi ni Marco. "Peke ang gagawin nating dokumento. Delikado to." "Walang makakaalam," tiniyak ni Bianca. Inilapag niya sa mesa ang isang sobreng makapal. "At ito ang magsisiguro na magiging maayos ang kinabukasan mo, malayo sa anino ni Ramon Alcaraz." Nag-alinlangan si Marco, pero nang makita niya ang laman ng sobre, ang pag-aalinlangan ay napalitan ng kasakiman. Ibinigay ni Bianca sa kanya ang isang USB. Nandyan ang lahat ng detalye, mga pangalan ng international charity, mga template ng project proposal. Gawin mong kapani-paniwala. Gawin mong mukhang isang perpektong plano ni Ramon para gamitin ang mga bata. Tumango si Marco. Ang kasunduan ay selyado na. Samantala, sa penthouse, wala silang kamalay-malay. Gabi na. Pinapatulog ni Ramon si Ben. Si Mariel ay nakatulog na sa sofa. Si Liana naman ay tahimik na nagbabasa sa isang sulok. Tumunog ang email notification sa laptop ni Ramon na naiwan niyang bukas sa mesa. Hindi niya ito pinansin. Masyado siyang abala sa pagpapatulog sa sanggol na natutunan na niyang mahalin. Ngunit sa screen ng laptop, isang email mula sa isang hindi kilalang address ang lumitaw. Mayroon itong isang simpleng subject, "Alam ko ang sikreto mo." At sa ilalim nito, isang attachment, isang litrato. Isang malabong litrato ni Ramon na kinunan mula sa malayo, nakikipag-usap sa isang lalaking puti na mukhang dayuhan, isang investor na matagal na niyang kamiting. Ngunit sa konteksto ng mga blind item, ang litrato ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Isang masamang kahulugan. Ang unang patak ng lason ay nagsimula ng kumalat. Nagkaroon na ng ritmo ang kanilang mga araw. Sa umaga, ang amoy ng sunog na itlog ay napalitan ng amoy ng sinangag na niluluto ni Ramon. Hindi na ito perpekto, pero nakakain na. Pagkatapos ng almusal, tinutulungan siya nito sa kanyang mga aralin. Pasensyoso, mabait. Hindi katulad ng mga gurong kilala niya. Ang verb ay salitang kilos. Paliwanag ni Ramon, gumuguhit ng isang tumatakbong stickman sa isang piraso ng papel. Katulad nito, tumatakbo, kumakain, natutulog. Nagmamahal? Inosenteng tanong ni Mariel, na nakikinig din pala. Natigilan si Ramon. Tumingin ito kay Liana at sa isang saglit, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Oo, Mariel, lalo na ang pagmamahal. Ito ang pinakamahalagang salitang kilos sa lahat." Naramdaman ni Liana ang pag-init ng kanyang mga pisngi at mabilis na ibinalik ang tingin sa libro. Ngunit ang salitang iyon, pagmamahal, ay nanatili sa kanyang isip. Ito na ba yon? Ito na ba ang pakiramdam ng magkaroon ng isang pamilya? Isang pakiramdam ng kapanatagan. Ang pagiging ligtas.
Para bang sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na pagtakbo sa gitna ng unos, nakahanap na siya ng masisilungan. Ang tiwala ay parang isang halaman na unti-unting tumutubo sa tuyong lupa ng kanyang puso. Hapon na. Si Ramon ay may tinatapos na trabaho sa kanyang study room. Si Ben ay mahimbing na natutulog. Si Liana at Mariel ay nanonood ng cartoons sa malaking telebisyon. Ate, paabot ng juice, sabi ni Mariel. Tumayo si Liana para kumuha. Dumaan siya sa isa sa mga katulong na naglilinis ng sala. Ang cellphone ng katulong na nakapatong sa isang maliit na mesa ay biglang umilaw at nag-vibrate ng sunod-sunod. Hay nako, ang dami na namang chismis! Bulong ng katulong na kinuha ang cellphone para patahimikin. Pero, huli na. Nakita ni Liana ang screen. Isang article mula sa isang sikat na online news site. At ang headline ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang magandang panaginip. CEO Ramon Alcaraz, dakilang tagapagligtas o isang mapanlinlang na negosyante. At sa ilalim nito ang litrato nila. Isang litratong kuha noong araw na dinala sila ni Ramon sa ospital. Siya na mukhang basang sisiw. Si Ben na balot sa kumot. At si Ramon na nakatingin sa kanila. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa kanyang likuran. Patingin po, sabi niya sa katulong, ang boses ay halos hindi marinig. Ibinigay naman ito ng katulong na walang kamalay-malay sa bombang hawak-hawak nito. Binasa ni Liana ang bawat salita. Ang article ay naglalaman ng mga exclusive na dokumento, mga email, mga project proposal, mga financial projection, isang detalyadong plano, isang plano na may pangalang Project Tulay ng Pag-asa. Nakasaad doon kung paano nadiskubre ni Ramon Alcaraz ang 3 kaawa-awang ulila mula sa tondo. Kung paano niya sila kinupkop para ipakita sa mundo ang ginintuang puso ng kanyang kumpanya. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang financial documents, isang proposal para sa isang malaking international charity foundation. Humihingi ng grant na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ang mga pangalan nila, Liana, Mariel at Ben, ay nakalista sa ilalim ng key assets. Assets, mga ari-arian. Parang isang kutsilyo na itinarak sa kanyang dibdib at dahan-dahang inikot. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang malakas na alon. Ang likod ng kanilang ina habang papalayo ito. Ang pangako ng kanilang ama na babalik ito, isang pangakong hindi kailanman natupad. Ang mga saradong pinto ng kanilang mga kapitbahay, pare-pareho lang sila. Bumalik ang pamilyar na kirot. Ang sakit ng pagiging isang bagay na ginagamit at pagkatapos ay itatapon kapag hindi na kailangan. Ang halamang nagsisimula palang tumubo sa kanyang puso ay biglang nalanta at namatay. Ang mga ngiti ni Ramon, ang pagtuturo niya sa kanya, ang pagtatali niya sa buhok ni Mariel, ang pagtimpla niya ng gatas para kay Ben, lahat ay isang kasinungalingan, isang malaking palabas. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binitawan niya ang cellphone na parang isang nagniningas na uling. Bumagsak ito sa makapal na carpet. Sakto namang bumukas ang pinto ng study room at lumabas si Ramon. Nakangiti ito, ang nangiting dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. Liana, anong gusto niyong kainin para sa hapunan? Pwede tayong magpa-deliver ng pizza. Masayang sabi nito. Itinaas ni Liana ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay puno ng mga luhang hindi niya hahayaang pumatak. Ang mga mata niya ay puno ng galit na matagal na niyang kinimkim. Nakita ni Ramon ang ekspresyon sa kanyang mukha at ang cellphone sa sahig. Biglang naglaho ang nangiti nito. Liana, anong nangyari? Hindi siya sumagot. Sa halip, sa lahat ng lakas na natitira sa kanyang munting katawan, isinigaw niya ang mga salitang matagal nang nakabaon sa kanyang lalamunan.
Hindi lang para kay Ramon, kundi para sa lahat ng taong nang iwan sa kanya. Ginagamit mo lang kami. Ang mga salitang yon ay tumama kay Ramon na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ginagamit mo lang kami. Ang boses ni Liana ay basag at puno ng galit. Isang galit na mas matanda pa kaysa sa kanyang edad. Nakatayo ito roon. Ang munting katawan ay nanginginig. Ang mga mata ay nag-aapoy. Para itong isang sugatang hayop na handang manlaban hanggang kamatayan. Liana, hindi totoo yan, sabi ni Ramon. Dahan-dahang lumalapit na parang umaamo sa isang mailap na pusa. Saan mo narinig yan? Anong nabasa mo? Nakita ko. Sigaw niya pabalik. Itinuturo ang cellphone sa sahig. Project Tulay ng Pag-asa. Assets daw kami. Pera. Para sa kumpanya mo. Pinulot ni Ramon ang cellphone. Mabilis na tumakbo ang kanyang mga mata sa article. Ang mga pekeng email. Ang mga pekeng dokumento. Napakakinis ng pagkagawa. Isang perpektong bitag na intindihan niya na ngayon. Ito ang gawa ni Bianca, o ni De Vera, o nilang dalawa. Pero hindi yon ang mahalaga sa sandaling ito. Ang mahalaga ay ang batang babae sa harap niya na ang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Liana, makinig ka, sabi niya. Ang boses ay desperado. Hindi totoo ang mga yan. Gawa-gawa lang yan. May naninira sa akin. Sinungaling, sagot ni Liana. Umatras nang subukan niyang hawakan ito. Niyakap nito si Mariel na nagsisimula ng umiyak dahil sa takot. Pare-pareho lang kayo. Mabait sa simula, pero aalis din kayo kapag hindi na kami kailangan. Ang bawat salita ay isang punyal dahil alam ni Ramon na hindi lang siya ang pinatatamaan ni Liana. Pinatatamaan nito ang mga magulang na nang-iwan sa kanya. Ang mga kapitbahay na nagsara ng pinto. Ang buong mundong tumalikod sa kanya. At ngayon, sa paningin ni Liana, kasama na siya sa kanila. Hindi kita iiwan, sabi ni Ramon. Ang puso niya ay nadudurog. Hindi ko kayo iiwan. Lahat ng tao yan ang sinasabi. Sigaw ni Liana. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Pati sila mama at papa. Yan din ang sinabi nila. Pero nasaan sila ngayon? Nasaan? Wala nang masabi si Ramon. Anong luhika ang kayang lumaban sa isang sugat na ganoon kalalim? Anong katwiran ang kayang bumuwag sa isang pader na itinayo ng karanasan? Napatingin siya kay Liana, ang batang babae na nakitaan niya ng ngiti. Ilang araw lang ang nakalipas ay nawala na. Ang bumalik ay ang Liana na nakilala niya sa gitna ng unos. Ang batang may mga matang puno ng pagdududa at sakit. Isang batang hindi na naniniwala sa kahit sino. Sinubukan niyang hawakan ang balikat nito. Liana, please. Huwag mo kaming hawakan. Malakas niyang iwinaksi ang kamay ni Ramon. Ang pag-ugnay na yon, na dati ay nagbibigay ng kapanatagan, ngayon ay parang isang sunog na dumadampi sa kanyang balat. Naramdaman ni Ramon ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit ng pagiging biktima ng isang masamang plano. Ito ang sakit ng pagkakita sa isang taong pinapahalagahan mo na nasasaktan at alam mong ikaw. Sa paningin niya, ang dahilan. Pumasok si Liana sa kwarto at kinuha ang isang maliit na bag na pinaglagyan ng mga damit nila noong una silang dumating. Mabilis niyang inilagay sa loob ang iilang damit na naipon nila, kasama ang mga laruan ni Mariel. Anong ginagawa mo? Tanong ni Ramon. Ang boses ay halos paus na. Aalis kami, sagot ni Liana, hindi tumitingin sa kanya. Ang bawat galaw niya ay mabilis at desidido. Saan kayo pupunta? Gabi na, Liana. Delikado sa labas. Mas delikado dito, sagot niya. At ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Ramon. Binuhat niya si Ben mula sa kuna.
Hinila niya si Mariel na patuloy sa pag-iyak. Naglakad siya patungo sa pinto. Ang 11 anyos na ate ay nagbalik, handang suungin muli ang unoos para protektahan ang kanyang pamilya mula sa isang panganib na mas malala pa sa ulan at gutom. Ang panganib ng isang nasirang pangako. Hinarangan ni Ramon ang pinto, hindi sa paraang marahas, kundi sa paraang nagmamakaawa. Liana, huwag mong gawin to, pakiusap niya. Pag-usapan natin to. Tumingala si Liana sa kanya. Ang mga mata ay namumula at namamaga. Ngunit ang determinasyon ay kasing tigas ng bakal. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi niya sa malamig na boses. Tapos na ang palabas mo, Sir Ramon. At sa pagtawag niyang muli ng Sir, naramdaman ni Ramon na ang tulay na unti-unti nilang itinatayo sa pagitan nilang dalawa ay tuluyan ng gumuho. Ang pinto. Iyon lang ang nakikita ni Liana. Isang malaki at mabigat na pinto na gawa sa kahoy na ngayon ay hinarangan ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Umalis ka sa daan, sabi niya. Ang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. Pero hindi gumalaw si Ramon. Nakatayo lang ito roon. Ang mukha ay nagpapakita ng sakit na hindi maintindihan ni Liana o ayaw niyang intindihin. Hindi ko kayo hahayaang umalis, sabi nito. Dahil kailangan pa kami sa palabas mo, gusto sanang isigaw ni Liana. Sinubukan niyang itulak ito, pero masyado itong malaki at matibay. Sinubukan niyang lampasan, pero hinaharangan nito ang bawat galaw niya. Hindi ito galit, hindi ito nananakit, pero hindi rin ito umaalis. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Binitawan niya ang bag, mabilis na tumakbo patungo sa intercom sa pader, at pinindot ang button para sa lobby guard. Hello, security? Tulong! Ayaw kaming palabasin! Sigaw niya. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Ramon. Mabilis nitong pinatay ang intercom. Liana, mo wag pakiusap nito. Guguluhin mo lang ang lahat. Mas mabuti na yon, kaysa manatili dito kasama ng isang manloloko. Ang away nila ay natigil nang dumating ang dalawang security guard sa kanilang pinto. Alerto at nag-aalala. Sir Ramon, okay lang po ba kayo? May emergency daw po? Tumingin si Ramon sa kanila. Pagkatapos ay kay Liana. Nakita ni Liana ang pagod sa mga mata nito. Isang malalim na pagod. Walang problema, sabi ni Ramon sa mga gwardiya. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Pasensya na sa abala. Nang makaalis ang mga gwardiya, alam na ni Liana na wala siyang takas. Bigo. Muli, siya ay bigo. Bumalik siya sa kwarto, isinara ang pinto ng malakas. Kinuha niya ang upuan at itinukod sa doorknob. Dito sa loob, ligtas sila. Yakap niya ang kanyang mga kapatid na umiiyak habang pinipigilan ang sarili niyang mga luha. Shh! Tahan na! Bulong niya sa kanila. Bantay si ate. Walang makakapasok dito. Ngunit habang sinasabi niya iyon, ang tanong na bumabagabag sa kanya ay, paano naman sila makakalaba? POV, Ramon. Narinig ni Ramon ang malakas na pagbagsak ng pinto. Pagkatapos, ang tunog ng upuang ikinakaladkad. Nakatayo siya sa labas ng kwarto, nakasandal sa pader. Ang bawat iyak na naririnig niya mula sa loob ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Gusto niyang sirain ang pinto. Gusto niyang pumasok at pilitin si Liana na makinig. Pero alam niyang mas lalo lang nitong ikakatakot. Mas lalo lang nitong patutunayan ang paniniwala nitong siya ay isang kontrabida. Kaya umupo na lang siya sa sahig, sa labas ng kanilang pinto. Ang likod ay nakasandal sa malamig na kahoy. Dito lang siya, nagbabantay, naghihintay. Wala siyang magawa. Ang lahat ng kapangyarihan niya, ang lahat ng pera niya, ay walang silbi. Hindi nito kayang ayusin ang isang sirang tiwala. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang email. Galing sa Secretary ng Board of Directors. Subject: Emergency Board Meeting and Vote of No Confidence. Nabasa niya ang nilalaman.
Gagamitin ni De Vera ang article para patalsikin siya sa pwesto. Ang kumpanyang binuo niya mula sa simula ay mawawala sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Tumunog ulit. Isang text message mula sa kanyang abogado. Ramon, tumawag ang DSD. Dahil sa article, in-schedule nila ang hearing para sa guardianship bukas ng umaga. Kailangan nating maghanda. Malaki ang posibilidad na hindi nila ibigay sa iyo ang mga bata. Parang isang malaking bato ang dumagan sa kanyang dibdib. Bukas, agad-agad, mawawala na ang lahat. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang pangalan. At higit sa lahat, ang 3 bata sa loob ng kwartong ito. Ang pamilyang hindi niya inaasahang mabubuo. Ang pamilyang ngayon ay nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Napatingin siya sa kanyang cellphone. Ang wallpaper niya ay isang stolen shot na kuha niya ilang araw na ang nakalipas. Si Liana, nakangiti habang nagbabasa ng libro para kay Mariel. Isang nangiting hindi niya alam kung makikita pa ba niyang muli. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa mawawala ang kanyang kumpanya. Umiiyak siya dahil sa loob ng kwartong iyon may isang batang babae na minsan nang ngumiti ng dahil sa kanya at ngayon umiiyak din ng dahil sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng karangyaan ng kanyang penthouse sa tuktok ng mundo, naramdaman ni Ramon Alcaraz ang pagiging tunay na nag-iisa at talunan. Nawala na ang lahat. Magdamag na nakaupo si Ramon sa labas ng pinto. Hindi siya natulog, hindi siya kumain. Nakikinig lang siya sa mga tunog mula sa loob. Ang mahinang pag-iyak ni Mariel, ang pag-ubo ni Ben, ang mga bulong ni Liana na nagpapakalma sa mga ito. Ang bawat tunog ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Sumisikat na ang araw, ang liwanag ay dahan-dahang pumapasok sa malalaking bintana ng penthouse. Ngunit para kay Ramon, ang paligid ay nananatiling madilim. Handa na siyang sumuko. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay nanginginig. Hahanapin na niya ang numero ng kanyang abogado para sabihing itigil na ang lahat. Para sabihing hindi na siya lalaban. Kung iyon ang ikapapanatag ni Liana, kung ang pag-alis niya sa buhay nila ang magbibigay dito ng kapayapaan, gagawin niya. Ngunit bago pa niya mapindot ang call button, isang tawag ang pumasok. Si Clara, ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. "Clara, not now," sagot niya. Ang boses ay pagod at walang buhay. "Sir, kailangan niyo tong marinig." Mabilis na sabi ni Clara, hindi pinansin ang tono ng kanyang amo. "Sir, may mali sa article. May mali sa mga dokumento." "Alam ko, Clara." Hindi lang basta peke, sir." Putol ni Clara. "May natuklasan ako. Ang digital footprint ng project proposal, ang file ay ginawa at huling na-modify sa isang computer sa loob mismo ng opisina natin. At ang timestamp, sir, eksaktong petsa at oras kung kailan tinanggal sa pwesto si Marco Reyes." Natigilan si Ramon. Biglang naging alerto ang kanyang isip na kanina lang ay manhid. Marco Reyes, ang dating assistant na tinanggal niya dahil sa pag-leak ng confidential information, isang taong may matinding galit sa kanya. At isa pa po, sir, pagpapatuloy ni Clara, na-check ko ang mga log ng CCTV sa lobby. Noong 1 linggo, may na-record na meeting si Ma'am Bianca, kasama si Marco Reyes. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa isip ni Ramon. Si Bianca, si Marco, si De Vera. Isang perpektong sabuatan. Hindi ito isang simpleng paninira lang. Ito ay isang planadong pag-atake para sirain ang lahat sa kanya. At nagtagumpay sila. Pero habang iniisip niya iyon, isang bagong damdamin ang pumalit sa pagkadesperado niya. Hindi galit, hindi paghihiganti, determinasyon. Napatingin siya sa pinto ng kwarto. Sa likod ng pintong iyon ay may 3 bata na naging biktima ng digmaan ng matatanda.
Si Liana, na ang tiwala ay muling winasak. Hindi, hindi na siya papayag. Maaaring mawala sa kanya ang kumpanya. Maaaring mawala sa kanya ang kanyang pangalan. Pero hindi niya hahayaang manalo ang kasinungalingan. Hindi niya hahayaang lumaki si Liana na dala-dala ang isa na namang kasinungalingan na lahat ng tao ay iniiwan siya. Kailangan niyang lumaban, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Liana. Para patunayan dito na may mga taong handang manatili. Tumayo siya. Ang pananakit ng kanyang likod at mga binti ay hindi niya ininda. May bago ng apoy sa kanyang mga mata. Ang CEO na kinatatakutan sa boardroom ay nagbalik. Tinawagan niya ang kanyang abogado. "Tolentino," sabi niya, "ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Huwag mong kansilahin ang hearing. Isupuena mo si Marco Reyes. Kunin mo ang lahat ng CCTV footage ng building, lalo na ang mga coffee shop sa paligid. At ihanda mo ang pinakamagaling nating IT expert. Gusto kong i-trace nila ang pinanggalingan ng bawat peking email na yon." "Ramon, anong nangyari? Akala ko, nagbago ang isip ko," sabi ni Ramon. "Mananalo tayo." Pagkatapos ng tawag, lumapit siya sa pinto ng kwarto. Kumatok siya ng marahan. "Liana?" Walang sagot. "Liana, alam kong galit ka," sabi niya. "Ang boses ay mas malumanay na ngayon. At may karapatan kang magalit. Pero may hihilingin ako sa'yo." Nakinig siya. Narinig niya ang pagtigil ng pag-iyak ni Mariel. Nakikinig sila. Bukas, sa hearing, pagpapatuloy niya. Makinig ka lang. Yun lang. Pagkatapos noon, kung gusto mo pa ring umalis, hahayaan ko na kayo. Pangako yan. Isang mahabang katahimikan. Pero bago ang lahat, dagdag niya, inilapat ang kanyang noo sa malamig na kahoy ng pinto. "May isa pa akong hihilingin, isang beses lang." Huminga siya ng malalim. "Magtiwala ka sa akin." Ang hearing room ay maliit, malamig, at walang anumang emosyon. Para itong isang kahon na naglalaman ng mga basag na pangarap. Nakatayo si Liana sa isang sulok, kasama ang isang social worker. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Ramon, kasama ang kanyang abogado. Hindi sila nagtinginan. Sa pagitan nila ay isang pader na mas matibay pa kaysa sa mga pader ng silid na yon. Dumating si Bianca, kasama ang sarili nitong abogado. Ngumiti ito nang makita si Ramon. Isang ngiting nagpapahiwatig ng pagkapanalo. Naroon din si Mr. De Vera bilang isang concerned party. Kunwari, ang mga buwitre ay nagtipon na. Nagsimula ang hearing. Ang abogado ng disabudi ang unang nagsalita. Inilatag ang mga ebidensya laban kay Ramon, ang article, ang mga pekeng dokumento, ang testimonya ng social worker tungkol sa kaguluhan sa penthouse kagabi. Ang bawat salita ay isang dagok kay Ramon, ngunit nanatili siyang kalmado. Pagkatapos, ang abogado ni Bianca ang tumayo. "Your Honor, we are not here to question Mr. Alcaraz's initial intentions, but it is clear that his current lifestyle and the ongoing corporate scandal make him an unsuitable guardian. Ang mga bata ay nangangailangan ng isang stable na tahanan, hindi isang media circus." Si Liana ay nakayuko lang, pinaglalaruan ng laylayan ng kanyang damit. Gusto na niyang matapos ang lahat. Gusto na niyang umalis. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Ramon sa labas ng pinto. "Makinig ka lang." Dumating ang pagkakataon ng abogado ni Ramon. "Your Honor," panimula ni Attorney Tolentino, "we are here today because of a lie. A sophisticated, malicious lie designed to destroy my client." Isa-isang inilatag ni Tolentino ang kanilang mga ebidensya. Ang testimonya ng IT expert na nagpapatunay na ang mga dokumento ay pineke. Ang CCTV footage ng pagkikita ni Bianca at Marco Reyes. "At ngayon, Your Honor," sabi ni Tolentino, "tinatawagan namin ang aming huling testigo. Mr. Marco Reyes." Pumasok si Marco sa silid, namumutla at nanginginig.
Nakita ni Liana ang gulat at takot sa mukha ni Bianca. Sa ilalim ng panunumpa at sa takot na makulong, umamin si Marcos sa lahat. Inamin niyang binayaran siya ni Bianca para pekein ang mga dokumento at sirain si Ramon. Naging magulo ang silid. Ang abogado ni Bianca ay tumutol. Si Mr. De Vera ay hindi makapaniwala. Ngunit sa gitna ng lahat, ang hukom ay tumingin sa iisang direksyon. Kay Liana. Bata, sabi ng hukom, isang babaeng may malumanay, ngunit matatag na boses. Narinig na namin ang lahat ng ebidensya, pero gusto kong marinig ang sayo. Ano ang nararamdaman mo? Lahat ng mata ay napunta kay Liana. Naramdaman niya ang pagbigat ng hangin. Ito na. Ang pagkakataon niyang sabihin ang lahat ng galit niya. Ang pagkakataon niyang parusahan si Ramon sa panloloko nito. Tumingin siya kay Ramon. Nakatingin din ito sa kanya. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang pag-asa o pakiusap. Ang nakita lang niya ay pagtanggap. Pagtanggap sa kahit anong desisyon na gagawin niya. Naalala niya ulit ang huling sinabi nito, magtiwala ka sa akin. Huminga siya ng malalim. Noong una po, panimula niya, ang boses ay nanginginig. Galit na galit po ako. Tumango ang hukom. Naiintindihan ko. Kasi po, sanay na po akong iniiwan. Pagpapatuloy niya, ang mga salita ay unti-unting lumalabas. Sanay na po akong hindi pinipili. Kaya po noong nakita ko yung article, sabi ko sa sarili ko, tama ako. Gagamitin lang din niya kami. Tumingin siya sa sahig. Pero, tanong ng hukom. Itinaas ni Liana ang kanyang ulo at ngayon, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng hukom. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo. Pero yung mga ebidensya po, yung mga papel, hindi po nila sinasabi lahat. Anong ibig mong sabihin? Hindi po nila sinasabi kung paano siya nagising ng madaling araw para lang timplahan ng gatas si Ben. Hindi po nila sinasabi kung paano niya sinubukang talian ang buhok ni Mariel kahit hindi siya marunong. Hindi po nila sinasabi na tinuruan niya akong magbasa ulit kasi sabi niya, importante yon. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Sabi po sa mga papel, assets lang kami. Pero isang gabi po, noong may lagnat si Ben, magdamag po siyang gising. Hawak-hawak niya ang kamay ng kapatid ko. At narinig ko po siyang bumulong. Huminto siya. Ang lalamunan ay bumara. Narinig ko po siyang bumulong. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito lang si Papa. Isang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Maging ang matapang na abogado ni Bianca ay hindi makapagsalita. Tumingin si Liana kay Ramon, na ngayon ay tahimik ding umiiyak. Hindi po siya sinungaling. Sabi ni Liana, ang boses ay basag, ngunit puno ng katotohanan. Ako po ang duwag, kasi natakot po akong maniwala ulit. Pagkatapos noon, wala nang ibang kailangang sabihin. Hinampas ng hukom ang kanyang maliit na martilyo. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa silid. Isang tunog na hindi lang nagpapataw ng desisyon. Isang tunog na nagpapagaling ng mga sugat. Makalipas ang ilang buwan, ang ingay ng Makati ay napalitan ng huni ng mga ibon sa Cavite. Ang malamig na salamin at bakal ng isang penthouse ay napalitan ng mainit na kahoy at amoy ng mga bulaklak sa hardin. Nawala kay Ramon Alcaraz ang posisyon bilang CEO. Pagkatapos ng iskandalo, kusa siyang nag-resign. Ibinenta niya ang halos lahat ng kanyang ari-arian. Ang penthouse, ang mga mamahaling kotse, ang mga walang lamang investment. Ngunit habang nababawasan ang kanyang yaman, lalo namang napupuno ang kanyang puso. Nakatayo siya ngayon sa kanilang maliit na hardin. Hawak ang isang pala. Ang dating mamahaling suit ay napalitan ng isang simpleng t-shirt at shorts. Pinapanood niya ang 3 bata na naglalaro sa damuhan. Si Mariel, na masayang nagpipinta sa isang maliit na easel. Si Ben, na ngayon ay malusog na at sinusubukang humakbang habang nakakapit sa isang upuan.
At si Liana. Nakaupo ito sa ilalim ng isang puno ng mangga, nagbabasa ng libro. Paminsan-minsan, sisilip ito sa kanya at ngingiti. Isang ngiting totoo, isang ngiting panatag. Hindi naging madali ang mga unang linggo pagkatapos ng hearing. May mga araw pa rin na tahimik si Liana na parang nag-iisip kung ang lahat ba ay isa lang panaginip. May mga gabi pa rin na binabangungot siya, pero sa bawat pagkakataon, nariyan si Ramon. Hindi nagsasawang ipaalala sa kanya na ligtas sila, na hindi na sila muling iiwanan. Ramon? Tawag ni Liana mula sa ilalim ng puno. Sagot niya habang nagbubungkal ng lupa para sa mga bagong tanim na rosas. Pwede ka nang tawaging sir ulit. Biro nito. Mukha ka na kasing hardinero, hindi na CEO. Natawa si Ramon. Isang tawang malakas at walang bigat. Mas gusto ko na to. Mas may puso ang pagpapatubo ng halaman kaysa pagpapatakbo ng kumpanya. Nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa. Isang ordinaryong hapon, walang board meeting, walang stock market, tanging ang init ng araw, ang amoy ng lupa, at ang tunog ng tawanan ng mga bata. Naalala ni Ramon ang dati niyang buhay, ang walang katapusang pagpupulong, ang mga peking ngiti, ang malaking kama na palagi niyang tinutulugang mag-isa. Akala niya, iyon na ang tagumpay. Ngayon niya naintindihan, ang tagumpay ay hindi pala nasusukat sa taas ng iyong narating, kundi sa lalim ng pagmamahal na kaya mong ibigay at tanggapin. Natapos na ni Liana ang kanyang libro. Isinara niya ito, tumayo, at dahan-dahang lumapit kay Ramon. Tapos ka na? Tanong niya. Hindi pa. Sagot ni Ramon. Marami pa tayong itatanim. Kami na ang bahala dyan bukas, sabi ni Liana. Tinitigan niya si Ramon. Ang lalaking minsang kinatakutan niya. Ang lalaking minsang kinamuhian niya. Ang lalaking sumugal ng lahat para sa kanila. Walang salita. Walang anumang pag-aalinlangan. Yumakap si Liana nang mahigpit sa baywang ni Ramon. Isiniksik niya ang kanyang mukha sa dibdib nito. Nilalanghap ang amoy ng lupa at pawis. Ang amoy ng isang tahanan. Naramdaman ni Ramon ang pagkabigla sa simula na sinundan ng isang napakatinding kaligayahan. Niyakap niya ito pabalik. Ipinatong ang kanyang baba sa ulo ng bata. Salamat, bulong ni Liana. Ang boses ay bahagyang garalgal. Para saan? Tanong ni Ramon. Sa pagpili sa amin. At pagkatapos, sinabi niya ang salitang matagal nang gustong kumawala sa kanyang puso. Ang salitang bubuo sa kanilang bagong mundo. Papa. Isang butil ng luha ang pumatak. Mula sa mga mata ni Ramon, tumulo sa buhok ni Liana. Pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. Dahil sa wakas, pagkatapos ng isang mahabang paglalakbay mula sa isang madilim na ampunan, natagpuan na rin niya ang kanyang pamilya. Sapagkat ang tunay na pamilya ay hindi matatagpuan sa dugo, kundi sa pusong handang pumili at magmahal ng walang kapalit.